Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Ngayon naman po, pangungunahan tayo ng ating praise and worship team sa ating pambungad na awitin at susundan po ito ng opening prayer ni Sister Nancy Almasan. Yeah, hallelujah. Let's cleanse our heart and purify our heart to praise the Lord and worship Him today. Antayin po natin purify our heart. Amen, hallelujah. We praise you, God. We worship you today. Purify my heart. Let me be as gold, precious silver. Purify my heart. Let me be as gold. To be holy, O Lord God. Holy, set apart, Lord, I choose to be, yes, O God, to be holy. Holy, set apart for you, the Master, ready to do your will. Oh Lord God, let's purify us, O God, to praise you and worship you. Oh, hallelujah. Purify my heart. Yes, so, my church, let's sing to the Lord. Cleanse us. Purify my heart. Cleanse me of my sin. Divine example. Divine as fire. Oh, my heart one desire. Oh, to be holy, oh God. Holy, set apart for you. Oh, I choose to be, I choose to be holy, set apart for you, my Lord, ready to do your, oh, repent to find us fire. Finest fire, oh my heart one desire, oh to be holy, oh Lord God, holy, set apart for you, Lord, I choose to be, oh I choose to be holy, set apart for you, my Master.
naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Pinupuri ka namin, tinataas namin ang iyong dakilang pangalan. Kinikilala namin ang iyong kapangyarihan. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Sa biyaya ng buhay na ibigay mo sa amin sa araw na ito upang patuloy kang papurihan, pasalamatan, kilalanin ang iyong kadakilaan. Salamat, Panginoon, sa buhay, sa biyaya, at sa pagkakataon na muli ka naming papurihan. Panginoon, maraming salamat po sa mga kaluluwa na idinako mo sa lugar na ito, Panginoon, upang kilalanin ang iyong pagiging dakilang Diyos. Maging ang mga kapatiran namin, Panginoon, na wala rito sa iba't ibang kadahilanan, Panginoon. Lalo na po ang mga nasa panig ng karamdaman, Panginoon. Patuloy ka pong humipo, patuloy pong padaluin ang iyong banal na Espiritu. At ang Espiritu ng kagalingan, Panginoon, patuloy mo pong ibigay sa iyong mga anak na naniniwala at sumasambat na nananalig sa iyong kadakilaan. Panginoon, dinadalangin po namin ang aming kapatid na si Sister Joy, Panginoon. Patuloy mo pong padaluin ang banal na Espiritu ng kagalingan sa kanyang buong katawan, Panginoon. Alam po namin ang kanyang kagustuhan na makasama kami sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. Ngunit gawa nga po ng kanyang karamdaman ay hindi sa mga. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang mga pupunta pa lang po dito. Idako mo po ang kanilang mga paa. Ingatan mo po ang kanilang pagbibiyahe. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya at kalakasan, sa kaligtasan at sa gabay. Patuloy ka po namin tinataas at patuloy po namin hinihingi ang iyong presensya, Panginoon, at ang banal na Espiritu na siyang kumilos din sa aming lahat, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga tao, itatayo mo at gagamitin mo ngayon, Panginoon, mula po sa mga aawit, sa mga tutugtog, at maging sa maghahatid ng iyong banal na salita, Panginoon. Bigyan mo po kami ng kaunawaan. Bigyan mo po kami ng great wisdom, Panginoon. At patuloy po, ikaw ang makita namin sa harapan, Panginoon, hindi ang kung sino man. Patuloy mo po pakilusin ang banal na Espiritu sa bawat isa sa amin, Panginoon, upang maging kaaya-aya para sa iyo ang araw na ito sa aming pagpupuri, kagalangan, pasasalamat, Panginoon. At Panginoon, ikaw po lagi ang makita at mataas sa amin. Ang lahat po na ito ay sinasabi dinadalangin namin sa pangalan ng aming dakilang tagapagligtas na si Jesus. Good morning! Good morning po sa ating lahat, lalo po na sa mga nandito, gayon din po sa kanilang mga nasa tahanan at kung saan man po sila doon. Patuloy tayong magpupuri at sasamba sa ating Panginoong Jesus. Amen. Tayo'y magkamustahan muna at magkamayan because we are walking in the land of God. Amen. Hallelujah. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of God. It's a great thing. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light. Walk, walk. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light. It's the great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. Walking in the light of walk to the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk
serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. Walking in the light. Walk in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Saka naman. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Walk in the light. Walking in the light of God. Amen. Hallelujah. We are walking the light of God. Amen. Sa araw-araw. Kaya patuloy natin siyang papurihan pagkat sa biyaya niya, tayo'y nabubuhay at magpupuri sa Kanya. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya patuloy natin siyang itaas at papurihan. Amen. Amen. Hallelujah. Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Di ka nagbabago. Amen. Tapat ka nga. Tapat ka ng tunay. Kaya naman nag-uyo'y magpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan, sa biyaya mo. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakapagturi. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Amen. Hallelujah. Ako ay namumuhay nang higpa sa mga mapagtagumpay. Dahil sa iyo, Jesus, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa biyaya mo lamang. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. Amen. Hallelujah. Patuloy tayo magpuri sa Panginoon. Handa na ba tayo sumayaw at tumalon sa Kanya? Sasayaw, sa tuwa, at pasasalamat. Tatalon, sa galak, papupurihan ka. Sasayaw, sa tuwa, at pasasalamat. Tatalon sa galak, papurihan ka. Sasayaw, sa tuwa, at pasasalamat. Tatalon sa galak, papurihan ka. Papupurihan ka. Amen. Sa biyaya
mo lamang, Panginoon. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang Ako gumagawin. ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. Ang lahat ng ito'y, ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Let's continue our worship, our Lord, and trust Him with all our heart. Sabi nga po sa Proverbs 3, verse 5 to 6 in NIV version, trust in the Lord with all your heart and lean not it on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make you path straight. Amen. Hallelujah. Totoo nga tayo mawak lamang sa Kanyang pananalig. Amen. Hallelujah. Kantayin natin, trust in the Lord. Sa bawat buhay namin, ang Diyos ay mayroong layunin. May hirap man sa landasin, ngunit siya'y tapat pa rin. Ang karunungan ng ating Diyos, di tulad ng sa atin, di tulad ng sa atin. Kaya kung naninindim ang hakbay alanganin, ito'y alalahanin. Ang Diyos natin sadyang marunong, siya'y mabuti tumutulong. Kundi maunawaan kanyang kalooban, puso niya'y patiwalaan. O hawak niya ang bukas, Panginoon. Hawak niya ang bukas. Salin niya'y di kukupas. Siya ang siyang lunas. Siya'y walang katumbas. Ngayon ay namamasdan, ngunit kita niya hangganan. At ngaya ni Jesus sa ating huwaran, landas niya'y ating lakaran. Ang Diyos natin sadyang marunong. Yes, oh God, siya'y tumutulong. Siya'y mabuti. Tumutulong. Kundi maunawaan, oh God, kundi mawaan kanyang kalooban, puso niya'y patiwalaan. Kailanman
Kanya ang mabuti sa lahat. Ang Diyos natin sadyang manunugan. Siya'y mabuti, tumutulong. Kung di mo unawaan, Di manubaan, Kanyang kalooban, puso niya'y pagtiwalaan. Diyos natin, Diyos natin, sadyang marunong. Siya'y mabuti, tumutulong. mawaan, Kanyang kalooban, puso niya'y pagtiwalaan. Puso niya'y pagtiwalaan. O puso niya'y pagtiwalaan. So, Father God, patuloy nga, Panginoon, na kami magpupuri sa iyo sa anumang aming nararamdaman, sa anumang aming sitwasyon. Patuloy ka naming itataas ang iyong pangalan at papupurihin ka, susundin ang iyong kalooban kung saan man kami idarakon nito, Panginoon. Panginoon, maraming salamat na tinanggap mo kami na bilang iyong anak, Panginoon. Sa iyong lahat papurit pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, patuloy po tayong tumayo at bubuksan po natin ang ating text sa awit or Psalms 143 verse 10. Ayan. Sige po, sabay-sabay po nating basahin sa English at sa Tagalog. Okay. Go. Sabay-sabay po, yung mga nasa likod. Sabay-sabay po natin basahin sa Tagalog. Ayan. Pwede na pong maupo. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. At ngayon naman po ay palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating magaling at batikan na magbigay sa atin. Siyempre ang galing po natin ay galing po yan sa Diyos. Ayan. Amen. At sabi nga, kung may pagkain tayong sa ating mga katawan na masarap, ito po ay pagkaing spiritual ngayon ang ibibigay sa atin. Ayan, tawagin na po natin si Pastora Mila Bacolod. Purihin ang Diyos sa buhay niya. Umaga sa mga anak ng Diyos. Hallelujah. Ganyan siguro ako eh. Kaya, parang sumasayaw naman ako kanina, Sister Rose. Pero ngayon, parang, I know the Lord is with me. Hallelujah. Salamat sa pagkabasa ng ating teksto ngayong umaga. At alam niyo, gusto ko din na nilagay sa puso ko ng Panginoon yung kanyang mga salita na dapat isa-isip, isa puso, ipamuhay. Higit sa lahat, ipamumuhay po natin. Kaya salamat sa pagkabasa ng ating teksto at alam ko na naunawaan natin kahit na hindi pa natin napag-aralan ngayon, pero alam ko na naisa puso na natin yon. Kasi nabasa natin lahat eh. Hallelujah. Hallelujah. Father God, I'm here in front of you, God.
I'm very much thankful. Kasi po, pinayagan niyo po ako na muli po magpahayag ng inyong pagka-Diyos. Nais ko po, Ama, na this point in time, O God, kayo po ang magsasalita. What I mean is, all the words that will come out from my lips, O God, will all come from you. Ako po, Ama, I need an anointing from you, God. And as much as without you, Lord, I cannot do all of these things. Kailangan ko po ang tibay, lakas ng katawan, at ito po, Ama, ay nanggagaling po sa inyo. And I pray to you, Lord, help me. Tulungan niyo po ako na magawa ko po ang iniaatas niyo po sa akin. Kasi po, Lord, pag hindi ko nagawa, kayo ang gagawa. Hallelujah. Kaya tulungan niyo po ako na magawa ko ang nais po ninyo sa buhay ko. Dahil hindi ko po ito magagawa, Ama, kung wala po kayo. I will do all the things that you would like to do. That you would like me to do it for you. But, ang lahat ng mga ito ay itinataas ko po sa inyo. Dahil hindi ko po ito magagawa na wala po kayo. Father God, thank you so much for this opportunity, and I pray to you, Lord, that you will be the one to be glorified. Kayo po ang una na maluwalhati. Kayo po ang unang malugod sa pagpapahayag ng inyong banal na salita. Kayo po yun. Dahil kapag kayo po, Ama, ay nabigyan namin ng karangalan na ibigay o na ipahayag ang inyong pagka-Diyos, ang inyong mga anak na nakikinig wherever they are, pagpalain po ninyo sila. At yan po ang nais po namin, ang inyong pagpapala, ang inyong gabay at patnubay sa bawat isa, na sila po, o kami po, Ama, ay makapagpuri at ang pagpupuri namin, Ama, ito po, Ama, ay makatutugon sa anumang pangangailangan namin. Whatever petition we have to you, Lord, sa pagpuri po namin, ay matatanggap namin ang aming mga kailangan at kahilingan sa inyo. Father, ito po ang kahilingan ko na ang inyong mga anak, kapag kayo po, Ama, ay nalugod, naluwalhati. Let all these people listening to you, Lord, ay pagpalain po sila sa kanilang mga buhay. Thank you, Father. In the name of Jesus, I pray. Amen and amen. Kanina, ang ganda-ganda naman ang lakad ko. Pero ngayon, parang yung tuhod ko, parang matutumba. Hallelujah. Pero hindi ako pababayaan ng Panginoon. Kasi sabi ko sa Kanya, pinagpala ako, Lord, kasi muli po ako magpapahayag ng inyong banal na salita. At ito sana ang maisapuso ng bawat isa sa atin, na magiging kagalakan ng ating puso, ng ating kaisipan, ng ating buhay, ang makapagpahayag ng pagka-Diyos, ng ating Diyos. Ipakilala natin ang ating Diyos, kung sino ang ating Diyos. Hallelujah. Kaya purihin ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Alam ko, Lord, pag natuwa po kayo sa aming pagpuri, matutugon po. Or the answer to our prayer will be received by each and every one of us. Now, alam niyo po na mga kapatid ko na first Sunday, nalaman na natin yung ibig sabihin ng teachable heart. Second Sunday, lalo na kay Sister Beron, para ang ganda ng pagpapaliwanag ni Sister Beron. Kaya siguro lahat tayo nakakaintindi na. Naunawaan na natin kung ano ang ibig sabihin ng teachable heart. Pusong natuturuan. Lahat ng mga anak ng Diyos ay mayroong puso na natuturuan.
Kasi kapag hindi tayo natuturuan, hindi tayo maliliwanagan. Kaya kailangan natin na maturuan tayo. At higit sa lahat, yung mga pagtuturo ay natatanggap natin. Kapag tinanggap natin ang lahat ng mga pagtuturo, bubuhos sa atin ang sagot ng ating Panginoon. Inasmuch as kung natandaan natin, ang teachable heart, bunga ito ng isang pagiging mapagpakumbaba, mababang loob ng isang anak ng Diyos. At yung mababang loob ng mga anak ng Diyos, tatanggap yun, they will be the first one to receive wisdom from God. Kailangan natin ang wisdom. Kasi yung karunungan nasa isip natin, nandoon lang yun. Ang wisdom lalabas yun kung naipakita natin sa ating pamumuhay. Yun ang wisdom. Yung karunungan nandito lang yun. Pero yung karunungan yata, wisdom, kaalaman. Yung kaalaman, nandito lang sa isip natin. Pero kapag ini-share natin yan, nakikita sa buhay natin, yung kaalaman na binigay ng Panginoon sa atin, doon ang wisdom. Kaya ang kaalaman natin, dapat ipakita natin yun. At ang wisdom, kapag ang wisdom ay naipakita natin, alam nyo kung anong kasunod yun? We will be wise in the eyes of God. Dahil ang wisdom, ang Diyos lang ang nagbibigay niyan. At binibigay lang yan sa mga handa. At ang mga handa ay yung mayroong teachable spirit. At yan ang dapat sa isang mga anak ng Diyos na mayroon tayong teachable spirit. Hindi tayo magkaroon ng teachable spirit kung mapagmataas tayo. Dahil pag tinuruan ka, sabi mo, alam ko na yan. Oh, hindi mo tinatanggap. Oo, alam mo na. Mas marami ka pang alam dyan. Pero kapag tinanggap mo yan, ang ibig sabihin, mapagpakumbaba tayo. At yun ang gusto ng Diyos. Kahit na anong degree, anong natanggap mo, natapos mo sa buhay mo. Pero pag sinabi mo, alam ko na yan, doctorate kaya ako. Wow, tama. Wala tayong matatanggap na pagpapala na galing sa ating Panginoong Diyos. Kasi mapagmataas tayo. Huwag tayong magiging mapagmataas dahil hindi natin matatanggap wisdom from God kapag tayo ay mapagmataas. Hallelujah. Hallelujah. Hindi naman tayo mapagmataas, hindi ba? Kaya lang nasabi ko lang yan kasi yan ang sabi dito. Sa ibig sabihin ng teachable spirit. A teachable person is a humble person and he is ready to receive wisdom from God. Now, ano yung tema natin? Paano tayo? How can this teachable spirit, alam nyo, a God-given gift. Teachable is a God-given gift. Now, paano natin daw ito maipakita sa ating mga buhay? Being a believer. Paano makikita sa buhay natin na tayo ay mayroong pusong natuturuan as a believer? Dahil yung mga mananampalataya, alam niyo kung minsan naano ako di sa born again eh. Kasi born again yan. Tapos sabihin sa akin, born again ba yan? Sabi ko, bakit mo naman ganyan tanong? Parang masakit pakinggan. Born again ba yan? Ayoko. Kaya ang ibig kong sabihin, ganito. Kapag sinasabing born again tayo, ibig sabihin nagbago tayo, ang buhay natin ay bago na. Alam niyo ba na masakit pakinggan yan? Pag sinabing born again ba yan? Pangit eh. Kaya sabi ko, mananampalataya na lang yata. Bakit sabihin na mananampalataya ba yan? Pareho lang siguro, no? Pero mga kapatid ko sa Panginoon, we have to manifest. Dapat makita ito sa buhay natin. Ang isang taong na sinasabi natin na nagbago na ang buhay natin. Kailangan natin, pag sinabing ikaw
o ako, tayo ay born again, ang buhay natin ay nagbago na. Hallelujah. So, this God-given gift, a teachable spirit, should manifest, makikita ito sa lahat ng mga mananampalataya. Hallelujah. Look at Psalm chapter 86, verse 11. Psalm 86, verse 11. O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong daan. Alam mo yun? Gusto ko yun. Upang makalakad ako sa iyong katotohanan. Bigyan mo ako ng hindi hati na puso upang matakot sa iyong pangalan. Alam mo itong takot, hindi itong takot na hindi ka nalalapit kasi natatakot ka. Ang takot doon, natatakot ka gumawa ng kasalanan dahil ang ating Panginoong Diyos is a holy God. Hindi ibig sabihin na pag natakot ka sa Panginoon, eh hindi ka nalalapit sa Kanya, no? The more na tayo ay lalapit sa Panginoon kapag tayo ay nagkamili o nagkasala. Pag nagkasala ka, right after, sorry po Lord, tinatanggap ng Diyos yun dahil galing sa puso ang pagsuri natin. Hindi ibig sabihin, takot ka kasi nakagawa ka ng kasalanan, kaya lalayo ka sa Panginoon, no? Lalo tayong lumapit sa ating Panginoon. Dahil ang sabi dito, teach me your way, O God. Dahil ang way, ang paraan natin, paraan ba yon? Yung daan natin, yung buhay natin, hindi natin alam kung ano ang tama. Or, this is the most important thing is, alam natin ang tama. Ang ibig kong sabihin, yung tama ay hindi natin magagawa. Do not be boastful. Nasabihin mo, tama lagi ang ginagawa ko, no? Ang gagawin natin, ay sabihin sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako kung paano ko magawa ang tama na nais mo. Teach me to do your will. Anong sabi dito? Teach me your way, O God. Magpaturo tayo sa Panginoon. Huwag yung sabihin natin, ay alam ko na kung anong tama. No. Pagmataas yun, pagmamataas yun. Do not be arrogant to say, alam ko na ang lahat na tama at yan ang ginagawa ko. No. Pagmamataas yun. Sabihin natin, marami pa tayong hindi alam kung sino ang ating Diyos na pinupuri at sinasamba. Marami tayong hindi pa alam. Oo, kilala natin ang Diyos. Alam natin kung anong ginawa niya. Alam natin kung anong nilikha niya. Alam natin na tayo ay nilikha ng Diyos. Subalit, marami, para sa akin, marami pa akong gustong malaman tungkol sa aking Panginoong Diyos na siyang may likha sa akin. Siyang may likha ng langit at lupa. Bakit ako ng Diyos tinawag? Gusto ko pang malaman. Marami pa akong hindi alam. Alam niyo nitong nag-aaral ako nito? Yung sinabi na sabi ni David, teach me. Hari, nagsabi na teach me, turuan mo ako. Hari nga siya eh. Pero, humihingi pa sa Panginoon na turuan siya. Tayo pa kaya, mga kapatid ko sa Panginoon, magpapapakumbaba tayo sa mata ng Panginoon, sa harap ng Panginoon, dahil yan ang gusto ng Diyos, ang ating pagpapakumbaba. Ang humility, na ready ka niyan, tatanggap o tumanggap ng mga pagpapala na galing sa Diyos. Dahil yan ang gusto ng Diyos, ang mapagpakumbaba. Ang mga taong marunong tumanggap na siya ay mali. Ang tao na marunong na tumanggap na lahat ng kanyang ginagawa ay mali. Tuwang-tuwang Diyos yan. Dahil ang Diyos lang ang ganap. He is the only one, ang sabi ni David, He is perfect. Perfect ang ating Panginoong Diyos. Hindi nagagalit si David kung pagalitan siya ng Diyos. Instead, na magalit si David, sabi ng, sino ba yung pangalan ng
prophet niya? Ha? Prophet ni David na yung nagsabi sa kanya ng sabi ng Diyos, hindi ikaw ang dapat gagawa ng templo para sa Diyos, kung hindi ang kanyang anak na si Solomon. Hindi kaya nagalit si David. Hari siya, gusto niya magpatayo, pero sinabihan siya dahil sa kanyang mga kasalanan. Yan siguro eh. Sinabi ba yun? Hallelujah. Kaya ang anak niya si Solomon, ang sinabi ng Panginoon na siya ang magpapatayo ng templo. Hindi nagalit si David doon. Siya ang naghanda ng lahat para makapagpatayo ng templo, pero hindi siya binihagan ng Diyos. Hindi si David nagalit. O kung hari, akong may gusto nito, ako ang nag-prepare ng lahat-lahat para matayo ang templo. Ngayon hindi ako pinihagan ng Diyos. Hindi siya nagalit. Nagpapakumbaba pa rin si David at nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Alam niyo si David, dito sa Psalm 86 verse 11, yung dependence ni David sa ating Panginoong Diyos is complete. Kompleto, lahat-lahat. Wala siyang sinasabi na, pag sinabi ng Diyos ito, gagawin ni David yan. Nagpapailalim siya sa Panginoong Diyos. Alam niyo yung ang prayer niya, ang prayer ni David na ito, Psalms 86, verse 11 na ito. Itong prayer niya ito, David was very serious and he is willing to do kung ano ang gusto ng Diyos na gawin niya. Ito ang prayer ni David. Teach me. Kasi ang nais niya, nasundin niya ang kagustuhan at kalooban ng Panginoon. His willingness to obey shows, nagpapakita na mayroon siyang teachable heart. Ganyan siya, pero may teachable heart si David. Ano yung pamagat natin? God leads teachable people. Ang Diyos yun ang nangunguna. Siya yung nagli-lead sa atin. Nangunguna siya kapag tayo ay mayroong teachable spirit. Na yan ang, uulitin ko, na yan ang kailangan ng isang mananampalataya. Ang isang mananampalataya ay mayroong teachable spirit. Now, ang Diyos ay malapit sa mga taong teachable, natuturuan. Malapit ang Panginoon natin doon. At alam niyo yung teachable spirit, this is the fruit of humility. Bunga ng isang mapagpakumbaba. Paano ka naman maging teachable kung arrogante ka? Hindi ka teachable. Kaya, kapag ang tao ay teachable, ang ibig sabihin doon, mayroon siyang humble heart din at the same time. Ulitin ko, teachable is the fruit, bunga ng pagpagpakumbaba natin. Tama ba ako mga kapatid ko? And, ano pang sabi dito? Basahin ko. Humble people may receive wisdom from God. Kapag tayo ay nagpapakumbaba, nakakatanggap tayo ng wisdom. Karunungan. Kasi yung karunungan, wisdom. Yung learning is, ano yung learning? Mr. Bron? Wisdom, karunungan, ano po yung isa? Katalinuhan. O yun. Katalinuhan. Ang katalinuhan nasa isip. Ang wisdom ipinapakita, ipinahayag. Ano yung mapag-aralan natin dito? Dalawa lang. Letter A, petition God to help us to do His will. Petition or pray to God
na tulungan niya tayo na masunod natin ang kanyang kalooban. Bakit ganito? Bakit sinabi ni David yun? Teach me. Kasi hindi niya magawa ang kalooban ng Diyos kung siya lang. Isang pagmamataas yung sabihin natin, ay, itong kalooban ng Diyos, magagawa ko yan. No? Alam mo nang pinag-aralan ko ito, I'm very thankful to God at saka kay Pastor Jan na sana magiging masaya ang kanyang pag-tour kasi Laguna na daw sila ngayon. Sabi niya sa akin, Batangas lang eh. Kaya nagtutor sila. Sana masaya sa doon, successful sa kanyang pagiging turista. Alam niyo na, sabi ko sa Panginoon, thank you so much, Lord, kasi na-confirm ako, Lord, yung isip ko ang dumi. Pangit yung mga naiisip ko, hindi maganda. Hindi ko magawa na linisin ang kaisipan ko kahit na ilang beses ko sasabihin na, linisin niyo po, Lord, ang isip ko. Marumi pa rin. Kung ano naiisip na hindi maganda, hanggang ngayon, galit ka. Hindi ka dapat magalit. Ang Diyos ang dapat magalit, hindi ikaw. Ngayon pag nagalit ka, anong resulta? Kasi matanda ka na, galit-galit ka pa. Titingnan mo yung tuhod ko. Halos hindi na ako makalakad. Pero God is really very, very good to me na kahit na hindi ako makalakad, pinalakad niya ako. Maski may nararamdaman pa ko, pero mawawala yan. Bakit? Andyan siya eh. At saka, I am ready to do His will. Turuan niya lang ako. Gawin niya lang ang nais niya. Kasi kung ako, hindi ko na kaya. Kung ako lang, hindi ko na kaya ang tuhod ko. Pero, ang Diyos is capable. Ang Diyos ay ng tawag dun, makapangyarihan because of the power of God that is working in my life. Sabi ko, hindi ako mag-English. Yung kapangyarihan ng Diyos na siya yung kumikilos sa buhay ko, nagagawa ko ang hindi ko kayang gawin. Hallelujah. Maupo-upo ka kasi yung tuhod mo masakit na. Pero, ako naman na may kasalanan. Alam naman na hindi ka pwedeng magalit. Bakit ka nagagalit? Wala tayong karapatang magalit. Ang alam ko dito, ituro, magturo. Hindi galit. Di, kurog-kurog ka ngayon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya, yan ang gusto sa Panginoon. Turuan niya ako na huwag akong magalit. Kasi kapag nagalit ako noon, buti ngayon hindi. Ang BP ko tumataas. Bababa, tataas, bababa, tataas. Sino may kasalanan dyan? Ako nga sabi ni Sister Leonie. Ako daw. Ako talaga. Tama yun. Ako talagang may kasalanan doon. Pero mabait, napakabuti ng Diyos sa buhay ko. At ako ay pinayagan niya. At higit sa lahat, pinatawad. Hallelujah. If not for the forgiveness of God, hindi itong tuhod ko. Hallelujah. Because of the forgiveness of God. Kaya alam nyo ba, nang magkasakit ako, ang natutunan ko doon, humingi ng tawad sa Diyos. At kaagad-agad. Wednesday yun eh. Wednesday yun, alam ko, nandito sila pastor. Pinanalangin nila ako. Walang ako. Opo, pastor. Nararamdaman ko kaya sa katawan ko noon, parang may hangin. Baka hangin-hanginon ako ngayon. Yung parang may hangin ako nararamdaman. At pagkatapos parang tumibay. Parang may power. Power pala yun na nag-ano sa katawan ko. Kaya sabi ko, Dok, lalabas na ako, magaling na ako. Hindi daw ako lumipat. No? Hindi daw ako lumipat. No? Hallelujah. Hallelujah. Now, in Psalms, still in the book of Psalms,
Psalms chapter 119, verse 12. If we have there. Purihin ka, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. Kaya kailangan pala tayo magpaturo sa Diyos. Hallelujah. Alam mo na, hindi ko alam to eh. Pero ngayon, kaya puri ng Panginoon na binigay niya ako dito. Binigyan niya ako ng pagkakataon. Dahil napag-aralan ko na kailangan natin parang turuan ng Diyos. Turuan natin ang sarili. Magpaturo sa Diyos. Ang hirap naman managhalog, Sister Beron. Hallelujah. Kailangan natin magpaturo sa Diyos, mga kapatid ko. Magpaturo tayo dahil pag hindi tayo tinuruan ng Diyos, hindi tayo makagagawa ng tama sa buhay natin na mapapurihan siya. At another thing na natutunan ko nung Wednesday na nagturo ako. Alam niyo ko, no? Yung pagpupuri pala natin, ang susunod pala doon ay sagot sa ating panalangin. Pagkatapos natin na purihin ng Diyos, expect for the answer. Ano expect? Asahan natin ang tugon, ang sagot ng Panginoong Diyos sa ating pagpuri sa Kanya. Kaya yung pagpupuri natin, depende yan. Makikita ng Diyos anong laman ng puso natin nang tayo ay nagpupuri sa Panginoon. Baka nagpupuri tayo sa Panginoon. Ako ba nagpupuri, pupunta sa likod, umiinom ng tubig? Tama ba yun? Tama eh, kasi hindi, pinapatawad naman ako ng Panginoon kasi pag hindi ako uminom ng tubig, uubuhin ako, o diba? Hallelujah! Ang ibig kong sabihin ganito, mga kapatid ko, nakikita ng Diyos ang puso natin kung paano tayo magpuri sa Kanya. Kapag ang pagpupuri natin ay nakalulugod sa mata ng Diyos, after that, we will be receiving whatever we petition from God. Kasi yung petition is the same from prayer. Pray to God. Pero pag petition, talagang pinipilit mo talagang Panginoon. Si pastor pa, binabraso mo ang Panginoon. Hallelujah. Now, petition and prayer is just the same. Hallelujah. Na, anong makuha natin dito? Yung sinabi ni David na, teach me to do your will, for you are my God. Ang ibig sabihin nito, yung sabihin ni David na ikaw ang aking Diyos, kiniklaim niya, inaangkinan niya ang pagka-Diyos ng Panginoong Diyos sa buhay niya. Dahil siya ang Diyos, dahil Diyos siya, matatanggap na ni David na magagawa niya ang nais, ang kalooban ng Diyos dahil nagpaturo siya. Hallelujah. Kaya, alam nyo, ilang buwanan ba na sinabi ko sa Panginoon na yung isip ko ituwid niya, yung isip ko linisin niya, lagi ko naman yan pinapanalangin, pero iba ang nararamdaman ko nang maunawaan ko kung anong ibig sabihin na teach me. Iba pala, kapag iba yung damdamin natin, kapag sinabi natin sa Panginoon, turuan mo ako. Kasi kung nagpapaturo tayo sa Panginoon, ang ibig sabihin, we have that teachable spirit na yan ang dapat para sa atin. Kung nais natin, mga kapatid ko, na magawa ang kalooban ng Diyos, magpaturo tayo sa Kanya. Naunawaan niyo bang ibig ko sabihin? Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa dito, petition God. Naubos ko ba yung yung number Psalm 40? Hindi no. Hindi gusto ko ito. Yung Psalm 31 verse 14. Before we go to letter B, I want to read the Psalms chapter 31 verse 14. Subalit sa iyo, Yahweh. Alam niyo, pag nabasa ko itong Yahweh, naalala ko yung mayroon noon na yung mga anak niya nandito, pero nang marinig niya na tinuruan ng Yahweh, hindi na niya pina-attend ang mga anak niya. Wala na dito. Hallelujah.
Pero alam nyo ba ito sa mga Israelites, Pastor Kaloy, napakabanal, napakasagrado ng salitang Yahweh na halos hindi nila ma-express. Yung kanilang pag-river, yung kanilang takot sa Panginoon, sobra-sobra. Na hindi halos nila masambit ang pangalan na Yahweh. Subalit sa iyo, Yahweh, ako'y nagtitiwala. Itong pinakamalaga sa lahat. Nagtitiwala tayo sa Panginoon. Ano man ang ating pangangailangan, kapag yan ay kalooban niya, naalala ko Sister Edith, pag yan ay kalooban niya, matatanggap natin dahil may tiwala tayo sa ating Panginoong Diyos. Na yan si David. Ang tiwala niya sa Diyos, buo, ganap ang kanyang tiwala sa Diyos. Ikaw ang aking Diyos na dakila. Mga kapatid ko, pili natin ito, anong pwede? Maaari kaya na sa ating panalangin, sabihin natin sa Panginoon, ako'y nagtitiwala. Parang may kanta yata tayo nanyo na. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Ikaw ang aking Diyos na dakila. Isama natin ito sa prayer natin palagi. Ikaw ang aking Diyos. Diyos na dakila na kung saan ako'y lubos na nagtitiwala. Hallelujah. All right? Now, let's go to letter B. Sinabi ko, petition God to lead us to safety. Dahil dito sa 143 verse 10b, kasi yung kanina, A lang yon. Ito ngayon ay B, 10b, akayin nawa ako ng iyong mabuting espiritu sa landas na pantay. Alam niyo ang English nito, lead me on level ground. Yan ang English version. Alam niyo kung anong ibig sabihin ng level ground? Makinis, pantay. Hindi ka madadapa o anong tawag doon? Mababangga yung paa mo kasi smooth, pantay. Yan ang ibig sabihin ng level ground. Na ang sa Tagalog nito, landas na pantay. Ito ang kailangan natin mga kapatid ko. Kapag landas na pantay, sabi ko nga, isama na natin yung lupa nating katawan para maging landas na pantay din. Na ang ibig kong sabihin, bigyan tayo ng Panginoon ng kagalingan, ano man ang nararamdaman natin, dahil tayo ay nagpapaakay sa Kanya doon sa landas na pantay. Kapag wala tayong nararamdaman, landas na pantay din yun, smooth path. Kasi wala kang sakit eh. Di ba? Kaya kung maaari, isama natin ito sa Panginoon. Ngayon, wala tayong nararamdaman. Sabihin natin, Lord, akayin niyo kaya ako sa landas na pantay. Akayin niyo kaya ako upang hindi po ako madapa. Dahil ang Diyos lang ang nakakaalam na hindi tayo madadapa. Pag naglakad tayo, lumakad tayong ganon, hindi ka pa nakaalis doon sa iyong where you are standing, alam na ng Diyos yung nilalakaran mo, ang lalakaran natin. Nandito ko pa lang, alam na ng Diyos kung pakaliwa ka o pakanan ka. Kaya sabihin mo sa Kanya, Lord, idiretso niyo po yung landas ko. At yung landas ko dapat, Lord, pantay. Walang mga bato diyan na siyang sanhi upang ako'y madapa. Sabihin natin yan. Ngayon, Lord, ang galing-galing ko na. Huwag niyo po payagan. Kasi alam niyo ba, hindi ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng sakit. It is the spirit of infirmity. Ngayon, lagi na ako nagsasabi, nagre-review.
Hoy, spirit of infirmity, do not come near me. You have no authority to come near me. Ang Diyos ang siyang may hawak ng katawan ko. Yung lupa kong katawan, ang Diyos ang siyang may lalang nito. Kaya siya ang naghahari sa aking spirit, body, and soul. So do not come near me. And then, Lord, do not allow the spirit of infirmity to come near me. Dahil the spirit of infirmity has no authority over the children of God. Wala siyang karapatan na tayo ay kanyang lapitan. So pray to God. Huwag na lumapit sa atin yung spirit of infirmity na yun. Alam po ano yung spirit of infirmity? Sakit yun. Sabihin sa Panginoon, do not allow. Kasi kung minsan pinapayagan ng Diyos yan, bakit? Kung minsan tayo din na may kasalanan sa katawan natin eh. Kung minsan, kagaya ko. Alam ko na pag kumain ako ng sobrang tamis, uubuhin ako. Bumili ako kahapon ng, ano ba yun, yung saging na matamis, na dumaan. At kumain, di ubo ako ng ubo kagabi, tapos ng ubo po, Lord, alisin niyo pong ubo ko, magsasalita ako bukas. Tingnan mo, kasalanan ba ng Diyos yung inubo ka? Ikaw itong matigas ng ulo. Ganyan tayo. Kung minsan hindi lang, ako lang, ini-example ko lang sa inyo. Pero siguro bawat isa sa atin, may ibang katigasan tayo. Kunti lang yan. Sabihin, huwag ka nga umakyat dyan. Kasi baka, at tigas ng ulo, gustong umakyat. Di umakyat. Si sister, ano yan? Hallelujah. Alam mo nang, senior ka na. Huwag ka na dapat umakyat. Pero si sister, Merle, umakyat ka. Kailan ba yung umakyat, Sister Merle, diyan para maasara lang ang umakyat sa upuan. Natatakot ako. Sabi ko kay Sister Biron, wakan mo. Nandiyan Sister Biron eh. Kasi, alam, tayo, ng mga senior, hindi tayo umakyat-akyat dyan. Pag umakyat ka dyan, hindi mo maintindihan kung anong mangyayari. O di, pero purihin ng Panginoon, hindi ka nahulog. Hallelujah. Hindi may isara ang pinto kung hindi siya umakyat, hindi niya kaya. Hallelujah. Now, alam mo itong prayer na ito ni David, ang sabi ng some of the scholars, confession daw ito ni David. Akayin mo ako. May your God Spirit lead me on level ground. Sabi ng mga scholars, a confession, ang sabi pa to, vow to praise God. A vow, yung anong vow? Yung, yung sabi mo, Sister Beron, wala dito eh. Panata niya sa Panginoon. Isang panata ito, a vow to praise in anticipation. Ina-anticipate niya. Yung parang anticipation, inaasahan niya ang kasagutan sa kanyang mga kahilingan. Yun daw ang sabi ng mga scholars. May daw naman ako, pastor. Pero tama yun. This is a vow of David in anticipation to the answer of his prayer na i-guide siya ng Diyos on level ground. I-guide siya ng Diyos to safety na hindi siya matutumba doon. Alam nyo, ngayon ko lang ito nalaman na kapag tayo pala ay magpuri sa Panginoon, ina-anticipate pala natin yung answer from God. Kasi gusto ng Panginoong Diyos purihin siya. Gusto ng Diyos pasalamatan siya. Gusto ng Diyos na ang lahat ng kapangyarihan ay sa Kanya. Gusto ng Diyos na malaman natin na wala tayong magagawa kung hindi sa Kanya. Dapat malaman natin na God is so powerful and that power marireceive, matatanggap ng bawat isa sa atin kung buo ang ating tiwala sa Panginoon. Bakit tayo nagpupuri?
dahil buo ang tiwala natin na ang ating mga panalangin ay ibibigay ng ating Panginoong Diyos. Israel believed that praise follows an answer from God. Israel, but we are spiritual Israel. Ngayon ko lang nalaman yan. Si pastor ang nagpaliwanag niyan. We are spiritual Israel. Hindi nga tayo Israelita. Pero we are spiritual Israel kasi, anong tawag dito? We have faith in Jesus Christ. We receive Jesus Christ as our Lord and Savior. Kaya tayo ay spiritual Israel. Hallelujah. And because we are spiritual Israelites, once we praise God, expect for an answer from our Lord and our Savior. Psalms 26 verse 12. Sa isang patag na lupa, ang paako'y nakatuntong. Sa malaking kapulungan ay pupuruhin ko ang Panginoon. Sabi dito, my feet stand on level ground. Ang ibig sabihin, ang mga mananampalataya, matibay sila. Matibay tayo sa ating paniniwala. Matibay tayo sa ating pananampalataya na ang ating daan ay makinis. We are walking on level ground. Yung daan ng pamumuhay natin, ang ibig sabihin ng we are walking in level ground, ang pamumuhay natin ay tuwid. Ang pamumuhay natin ay makinis ang ating dinadaanan. Hallelujah. Yan ang ibig sabihin ng level ground. And this pertains to all believers. We are all believers of Jesus Christ. I will repeat, level ground means our path is smooth and free from danger of falling. Free daw tayo, ligtas daw tayo na hindi tayo mahuhulog. Psalms chapter 40 verse 4. Mapalad ang taong kay Yahweh tiwala. At sa Diyos ay hindi dumadapa. Hindi tayo dumadapa doon. Kasi hindi ba yung Muslim sila ay nagsamba, hindi pa dumadapa sila? Hindi tayo doon dumadapa. Ito ang ibig sabihin. Hindi sumasama sa nananambahan sa mga nagkalat na Diyos-Diyusan. Hindi tayo doon. And once, hindi tayo kasama dito, we have to expect na we are walking on level ground. Alam mo itong ibig sabihin ng blessed sa English version? Blessed is the man who makes the Lord his trust. Ang ibig sabihin ng blessed dito, masaya ang kalagayan ng ating buhay. Dahil tayo ay mayroon tayong Diyos na sinasamba. Mayroon tayong Diyos na ating we revere. Hallelujah. We have our God kung saan tayo ay sumasamba at kinakatakutan. Sinusunod. Dahil ang obedience, isa yun sa nais ng ating Panginoon. Who revere God and do His will and who put their trust in God. Yun ang blessed. Masaya tayo. Isang masayang mananampalataya. Blessed man yung mga believers dahil alam nila na ang Diyos, ang kondisyon nila na ang Diyos ay sinusunod nila ang kalooban ng Diyos. Parang hindi naman yung maganda yung Tagalog ko, Sister Biron. We are blessed because we do God's will. And we are happy. We are glad. Kasi
we do God's will. Pero kung hindi natin sinunod ang kalooban ng Diyos, mayroon tayong kalalagyan. Hallelujah. So mawala yung pagka-blessed natin. Ang pagkamasayahin natin, yung kagalakan natin na dapat maramdaman natin ang bawat isa. Ang kagalakan na nasa Panginoon tayo. Magalak tayo dahil tayo ay naglilingkod sa Diyos. Alam niyo mga kapatid ko sa Panginoon, ano kaya ang kahulugan na ako'y tinawag ng Diyos? Bakit ba ako tinawag ng Diyos? Ang alam ko lang noon, para mahango ako doon sa kalukuhan ko noon eh. Yun lang pagkakaalam ko. Pero aside from that, that is the number one objective of our God, of calling us, na mawala tayo doon sa, ano ba yun, sa pit ng kasalanan. Yun naman talaga. Pero, tinawag niya tayo not only on that reasons, but God has called us for another reasons, which is very much important in our lives. Na yan ang dapat natin malaman, mga kapatid ko. Bakit nandito tayo sa Sunday School? To know God more and more in our lives. Kulang pa ang pagkaintindi, ang pagkakilala natin sa Panginoon. And this Sunday School that we are having, we will be knowing God more and more in our lives. And knowing God, brothers and sisters, that is our life as a believer. Kailangan natin makilala ang Diyos. Kaya lang, 5, 6, 7, 8 lang ang may gusto makilala ang Diyos. Kasi yun lang ang nakikita ko eh. I can count on my fingers who are those people who are very much interested, eager to know God. All of us, please, I beg of you, know God more and more in your life. Kasi ako kulang pa ang pagkakaintindi ko, ang pagkakilala ko sa Panginoon. Kaya ako ay nag-a-attend. It is not because, pero isa man yun, sinabi ni Pastor, lahat daw ng mga member ng council, dapat mag-attend tayo para malaman natin, makilala natin ang Panginoong Diyos. Mga kapatid ko sa Panginoon, know God in our lives. Mahalaga yun sa buhay natin. Kasi kung hindi natin kilala ang Diyos, sa panalangin natin, kulang. Sabi ko nga kahapon, specify. Ano ang hinihingi mo sa Panginoon? Specify mo. Huwag mo lang sabihin, Lord, pagalingin niyo po ako. Pagalingin ka sa saan. Specify natin. Saan ba? Ang tuhod ko, Lord. Gusto ko yung tuhod ko, hindi ko na mararamdaman yung, kung minsan, alam niyo, nararamdaman ko parang gumagano yung tuhod ko. Tama ba yun? Alam mo, I'm claiming to God, Lord, I am your servant, lingkod. Claim that to God, mga kapatid ko. Lingkod niyo po ako, Lord. Hindi dapat makita ang anuman mga karamdaman ko. Bakit? Sabi ko, di ba, Lord, hindi kayo nagkasakit? Panginoong Hesus, hindi nagkasakit. Nakabasa ba tayo? Wala tayong nabasa na nagkasakit ang Panginoong Hesus. Lingkod niya ako. Hindi ako dapat magkasakit din. Kasi naglilingkod ako. Nagpapahayag ako ng kanyang banal na salita. Nagpapahayag ako kung ano ang Diyos, kung sino ang Diyos. We can claim that to God. Unless na, ano yung sabi ni Pastor Jan? Naglalambing. Sa'yo pala siya kumuha eh. Pag sinabihan ka, kapatid, ikaw yata ang magsasalita. Ay, marami akong gawain. Ay, may pupuntahan ako. Tama ba yun? Alam niya, I have to tell you the truth. Nang sabihin sa akin ni Pastor, nararamdaman ko talagang galak sa puso ko. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ko sinadya yun. Hindi ko sinadya na maramdaman ko. Naramdaman ko talaga ang galak. Pastora, sa Miracules, wala daw.
tuwang-tuwa ako. Awan ko kung bakit naramdaman ko yan. Lord, kung ano pinararamdam niyo sa akin, kagalakan na kayo'y aking mapaglingkuran. Nais ko po, Lord, na maramdaman din ng buong anak niyo po, buong kongregasyon, Lord. Maramdaman ng bawat isa ang kagalakan na nararamdaman ko. Hindi lang ako, Lord, ang dapat makakaramdam niyan. Nais ko lahat makakaramdam ng kagalakan to serve you. Hallelujah. Hallelujah. Kaya, I'm very much blessed. Hallelujah. I'm very much blessed. At ano pa yung joy? The joy that is in my heart na na-experience ko. Kailangan ma-experience natin lahat yun. Andito pala sa letter B. It means joy to experience, assurance that we live in the guardianship. Ano itong maganda? We live in the guardianship of God. Yung ibig sabihin na tayo ay nabubuhay sa patnubay ng ating Panginoong Diyos. Kaya tayo nakakaramdam na pag sinabi, attend ka ha, nasa patnubay tayo ng Panginoong Diyos. Kaya mararamdaman natin ang galak na yon. Hallelujah. And hindi lang guardianship of our God, kung hindi faithful care. Ay, itong pinakamaganda sa lahat. Faithful care. Anong faithful? Matapat na pangangalaga ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin. Ay, meron po pala. Faithful care of the glorious Lord of life. Biro mo yun? Matapat na pangangalaga ng ating, anong glorious? Masayahin, mapagpala, isang spiritual experience to be in our God. That our God is with us. Our Emmanuel. In conclusion, si David prays, naturuan siya ng Diyos na masunod anuman ang kalooban ng Panginoon Diyos sa buhay niya. Mga kapatid ko, nais ko din na hilingin o i-encourage ang bawat isa. Nasabihin sa Panginoong Diyos, turuan niya tayo na masunod ang kanyang kalooban. Dahil hindi natin masusunod ang kalooban ng Diyos sa sarili lang natin. Hindi natin masunod. Pag sinabi natin kaya natin, nagmamataas tayo. Pray, petition God to do His will. Kung wala ang Diyos, hindi natin magagawa ang lahat ng mga ito. Kung walang Panginoong Diyos, hindi niya malinis ang kaisipan ko. Siya lang ang siyang naglinis, naghugas ng mga marurumi nating gawain upang magiging malinis tayo. Gusto ng Diyos na ang buhay natin ay malinis. Brothers and sisters, know God more and more in your life. Dahil pag nakilala niyo ang Diyos, pag sinabi niyo ngayon, nararamdaman ko, kasi yung katawan natin ay gawa lamang sa lupa. Kaya magkakasakit talaga tayo kasi gawa tayo sa lupa. Pero, ang Diyos ay nakikinig sa atin. Sabihin natin sa Kanya, Lord, ituwid niyo po ang landas ko. Ituwid niyo po ang pag-iisip ko. Linisin niyo ang pag-iisip ko sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus na natigis doon sa krus ng Kalbaryo. Brothers and sisters,
Alam niyo ang God, ang Panginoon natin, naririnig niya tayo. Ngayon, nakikita niya tayo. And most of all, mga kapatid ko, nakikita ng Diyos ang puso natin. Nakikita ng Diyos kung anong nasa isip natin. Nakikita niya yan. Kaya kapag tayo ay may kailangan sa Kanya, kagad-agad, mayroon siyang tugon. Praise God! Dahil ang pagpuri sa Panginoon ay pagtanggap ng ating mga kahilingan sa Kanya. Once again, I pray to you, dahil hindi natin magagawa kung ano ang kalooban ng Diyos. Pray to God, petition God to help us do His will. Hallelujah. 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 To God be the glory. Finest fire, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Yes, Lord. Lord. We cannot I be holy, choose Lord, to without be holy. Yes, Lord, we choose to be holy. We Set cannot do apart all these things without you. you, Hallelujah. Master, ready to do Do your your will. will. Nakahanda tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Subalit mga kapatid ko, hindi natin ito magawa without God helping us. Kaya, mga kapatid ko sa Panginoon, pray to God. Father in heaven, we have in our heart to do your will. Dahil alam po namin ang inyong kalooban ay totoo, perfect, ganap ang inyong kalooban. Nandoon lang po kami. Kami po ay lumalakad sa makinis na daan kung kami po, Ama, ay sumusunod sa inyong kalooban. Subalit hindi namin magawa na makasunod sa inyong kalooban kung wala po kayo. Teach us, oh God. Turuan niyo po kami na masunod ang inyong kalooban. We are ready, Lord, to receive or to do your will. Subalit, hindi namin magagawa na wala po kayo. Father in heaven, bless all your people that are here today, oh God. Put in their hearts, oh God, your will. What is your will to all these people, oh God? Help them to do your will, Father in heaven. Dahil magkaroon po ang bawat isa ng masayang pamumuhay. May kagalakan sa puso ng bawat isa kapag kami po, Ama, ay sumusunod kung ano man ang kalooban ninyo. Kaya, Lord, kami po ay nanikluhod na magiging kalooban niyo po, Ama, na kami ay makasunod sa inyong kalooban. And Lord God, alam ko po, hindi po kayo ang nagdala ng mga sakit na ito. You have allowed only this sickness in our lives dahil lang man din po sa amin. Subalit, nihiling po namin ang inyong kalooban, maging kalooban po ninyo na iyong mga anak ninyo, Ama. I claim to you, Lord, na mga anak nyo ang nasa banig ng karamdaman sa ngayon. Pagalingin niyo po sila, Ama ko, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. In the name of Jesus, oh God. In the name of Jesus. So that they will have a life, a happy life, serving you, praising you, worshiping you, oh God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you so much, oh God. Thank you so much. We praise you, Lord. We glorify your name. And we give you all the honor in the name of Jesus. In the name of Jesus. Everybody please say amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Marami pong salamat aming Mang Banal
sa pagmamahal mo sa bawat isa sa amin, na kayo ang Diyos na hindi nagtatangi ng tao. Salamat, Panginoon, sapagkat muli mo kaming pinalakas, pinatibay, pinatatag sa pamagitan ng mensaheng aming narinig ngayong umaga, sa pamagitan ng lingkod na si Pastora Mila. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na laging nagmamahal sa amin, ay lagi kaming pinapaalalahanan, lagi kaming pinapalakas ang loob, at lagi kaming binibigyan ng encouragement sa bawat saglit ng aming buhay. Kaya, salamat po sa buhay ng aming kamanggagawang ito. Patuloy mo nga pong pagkalooban siya ng kalakasan, kalusugan, karunungan at katalinuhan, at mahabang buhay na paglilingkod, sapagkat yun po ang nasa ng kanyang puso, ipagkaloob po ninyo sa kanya. At ganoon din, Panginoon, sa buong kongregasyon na narito ngayong umaga na sa kanikaling tahanan. Dalangin namin, O Diyos, na ang mensaheng ito ay ang pagpapala na kailangan namin samantalang kami ay naglalakbay sa mundong ito, ay gagabayan kami, papatnubayan kami ng mga salita mong ito na inihasik po ninyo sa puso ng bawat isa na narito ngayong umaga at nasa kanilang tahanan, na siya magiging panuntunan ng aming buhay samantalang kami ay nabubuhay sa mundong ito. Kaya mga kapatid, tanggapin nyo ang pagpapala ng Diyos sa inyong buhay, sa inyong pamilya, at sa inyong buong sambahayan, sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay isang Diyos na napakabuti, mapagmahal, sagana sa kagandahang loob, nagpapatawad ng ating kasalanan at dumirinig ng ating mga panalangin. Kaya marami pong salamat, aming Amang Banal, sa mga pagpapalang ito na amin pong natanggap na ngayong araw na ito at matatanggap pa sa mga darating na araw. Kaya amin namang ipinapadama sa iyo mula sa ikabuturan ng puso ng inyong mga anak na narito ngayong umaga at nasa kanilang tahanan, ang aming pagmamahal para sa iyo at ang aming pagsunod para sa iyo at ang aming pusong handang makinig at tumalima sa iyong kautusan, ay ipinagkakaloob namin sa iyo ang aming pagpupuri, ang aming pagsamba, pagluwalhati at pagdakila sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Be the glory to God. Be the glory to God. Be the glory For the things He has done. In His blood, He has saved us. In His power, He has raised us to God. Be the glory for the things He has done. God bless po, mga kapatid.